side ko naman. Hindi naman po pwedeng ganun-ganun lang. Nanindigan ang vlogger na si Tony Fowler na wala siyang nilalabag na batas sa kanyang mga ginawang music video, lalong-lalo na ang MPL. Kaugnay ito sa sinambang kaso laban sa kanya ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas. Sa official social media account ni Tony Fowler o mas kilalang Mami Tony ay naglabas ito ng statement. Sinabi nitong walang mali sa music video na yan na MPL dahil wala siyang ipinakita na kahit ano sa katawan niya. Tinawag pa niyang sinungaling ang KSMPI dahil sa mga maling impormasyon na nilabas nito. Dagdag pa ni Tony, dapat daw minumulat na ang mga kabataan sa mga ganitong klaseng usapin dahil anya para magkaroon ng kaalaman ang mga kabataan ngayon at hindi lamang umano siya ang gumagawa ng ganitong klaseng panoorin dahil maraming mas nauna pa sa kanyang gumawa at lantaran pa nga umanong mapapanood din ng mga bata. Ayon pa sa vlogger ay katawan umano niya ang kanyang ipinapakita kaya sana naman daw wag na lang pakialaman ang kanyang ginagawa. Official statement regarding the case filed by Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas, KSMBPI, against me. Noong Miyerkules, opisyal nang isinampa ng KSMBPI ang kaso laban sa akin dahil daw sa paglabag ko sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon sa kanila, nilabag ko ang batas dahil sa tema ng aking kantang MPL, kasama ang mga napanood nila sa music video nito. Ayon din sa kanilang media interview, ang kanta pati na rin ang mga organs na ipinakita ko daw sa music video. Para sa KSMBPI, nais kong punahin at sagutin ang kasinungalingan ninyo sa media. Una, hindi ako nagpakita ng organs kung hindi toys. Linawin po ninyo yan. Hindi ko kayo masisisi kung epekto na ng inyong katandaan ang pagkakaroon ng malabong mata. Pero wag po tayong magsisinungaling, lalo na't kriminal ang inaakasan ninyo laban sa akin. Hindi din ho magandang halimbawa sa mga bata ang pagsisinungaling. Ikalawa, gaya ng kalayaan ninyong tawagin akong at hindi magandang halimbawa tulad ng aking kanta, may kalayaan din akong ariin ang aking sarili. Kasama ito sa pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababae at higit sa lahat, pag-aari ko sa nais kong gawin. Sabihin, kantahin o sayawin dahil hindi nito binabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Hindi ninyo pag-aari ang mga ito. Katawan ko, kwento ko, opinyon ko at pagkababae ko, akin ito at hindi sa inyo. Ikatlo, wala kayong puwang para sabihan at pagbawalan ako. Hindi ninyo lugar ang pagbawalan ang mga babaeng gaya ko. Gaya ng pagbabawal ninyo sa aming kilos, pananamit, pati na rin sa pakikipag-usap. Hindi kayo ang karapat-dapat na manguna sa pagpuna, lalo na sa mga usaping naming kababaihan dahil unang-una hindi ito bawal at hindi kayo babae. Bahagi ng bawat tao ang at bahagi ng ating karanasan ang pakikipag at paggamit ng toys. Hindi ko nakasalanan kung hindi ninyo ito naranasan o nararanasan dahil hindi ko pipigilan ng aking sarili para lamang sa mga gaya ninyo. At kung sakali man dumating ang araw na ipakita ko ang o kahit anumang sensitibong bahagi ng katawan ko sa pelikula man o music video, wala kayong pakialam dahil tulad ng MPL, hindi ko pinilit ipanood sa inyo ang mga ito. Ikaapat, kung nagawa natin magsampa ng kaso, sana ay nagawa din natin mag-research ng maigi dahil may BTS vlog ang MV ng MPL at doon namin pinakita na ipinalita ng juice ang tequila at wala akong pinainom na alak sa kahit sino pa man sa aking mga nakasama. Daya ho ang tawag dito ng mga filmmakers. For artistic purposes ang eksena, hindi dahil sa gusto naming ipromote ang pag-inom ng tequila. Kung hindi realidad ito. Hindi naman bawal ipakita sa pelikula o TV ang mga bawal sa batas. Dahil kung ganon, bakit marami eksena ang na-ere sa primetime, hindi ba? Nakakatawang isipin na tila ba hindi nag-e-exist ang salitang props o daya na ang isang eksena ng inuman ay kailangang alak talaga ang ipainom para ipaliwanag ko po ito ngayon. Hindi naman ako ang kauna-unahang gumawa ng ganitong eksena sa balat ng pelikula o telebisyon. Pero bakit parang kasalanan ko? Panglima, walang minor na gumawa ng eksena.
Kung tutuusin, bang pinagkaiba nun sa mga teenage actors and actresses na gumagawa ng mga naeksena sa TV tulad ng sa mga drama? Ano ho ba ang pinagkaiba nito sa mga child actors na parte ng isang R18 na pelikula? Isa pa, hindi na dapat natin sinesensor ang usaping sa mga kabataan dahil bahagi ito ng ating katawan at karanasan. Hindi dapat nakakaramdam ng pandidiri o pagkahiya ang kahit na sino pag pinag-uusapan, napapanood o naririnig na parte ng ating katawan o ang mismong ideya ng pakikipag. Dahil mas itinutulak nito ang karamihan para maging bukas at matapang sa iba pang usaping konektado dito tulad ng at hindi planadong pagbubuntis at iba pang bagay na kadalasang mga kababaihan ng nakakaranas. Sa huli, gusto kong sabihin sa inyo na matapang kong haharapin ang mga kasong inihain ninyo laban sa akin. Dahil kahit na ano pang itawag ninyo sa akin, taas no ko itong haharapin at sasabihin ako'y tahimik lang sa umpisa, pero marunong akong lumaban kahit di nyo ako pilitin.